And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back dito sa One Talk PH. So ang video na ating bibigyan ng reaction at opinion ngayon mga kababayan ay mula po kay kapatid na Pinoy Mystery Channel. At ito po ay may pamagat na ang parusa sa China dumating na. No, ito daw China pinaparusahan na di umano. Ayon dito kay kapatid na Pinoy Mystery Channel. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klase ng content mga kapatid, tulad nitong ginagawa ni kapatid na Pinoy Mystery Channel, i-subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel mga kaibigan. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang YouTube channel. Suportahan po natin si kapatid na Pinoy Mystery Channel. So wag na natin patagalin to at magbibigay na lang tayo ng ating opinion habang pinapanood natin ito. Bansang China, pangalawa sa pinakamayamang ekonomiya sa buong mundo. May pinakamaraming pagawan at pabrika, ang tinaguriang factory of the world na pinakamalaking exporter sa mga bansa. Isa ito sa pinakamabilis na umasenso sa Asia at marami sa gobyerno ang naging bilyonaryo. Subalit lumalabas ngayon sa balita ang paghihinagpis ng taong bayan dahil sa pagiging ganit sa salapi at kapangyarihan ng kinauukulan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ikinagigimbal ng marami ang hinaharap ng China dahil namimiligro ngayon ang ekonomiya ng bansa. Ito na ba ang parusa sa korap na rehimen? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Grabe yung intro, ano? I-subscribe niyo po mga kapatid, si kapatid na Pinoy Mystery Channel. Yung link ng kanyang YouTube channel mga kaibigan nasa description ng video na ito. Kaila sa marami na ang pag-asenso ng China na nasaksihan sa loob ng maraming dekada ay maiuugnay sa ilang sektor sa bansa mula nang ito ay magbukas ng kalakalan noong taong 1978. Panahon na nagkakagulo ang mga miyembro ng Partido Komunista. Hinikayat ng Amerika at Europa si Deng Xiaoping na isali ang China sa international trade. Ang akala ng mga taga-kanluran ay magiging demokratiko ang China kung bibigyan ito ng pagkakataong makisalamuha sa kanyang mga kapitbahay. Mula sa mga kabukiran at sakahan, naging pagawaan ng mga lungsod at lumawak ang ideolohiya ng kapitalismo hanggang sa ang bansa ay nakaranas ng industrialization. Kaila sa marami na di tulad ng Pilipinas, bawal bumili ng lupa sa China. Pwede lang rumenta. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang sabi sa mismong konstitusyon ng bansa. Ayon sa Artikulo 10, ang urban land at rural land ay collectively owned o ang lupa sa mga probinsya at mga syudad ay kontrolado ng pamahalaan. Kaya pala dito na lang sila namumuhunan sa Pilipinas mga kapatid, no? Dahil dito sa Pilipinas, mag-asawa ka lang ng Pinay, na actually yung mga foreigner, hindi yan basta-basta nakakabili ng lupa sa Pilipinas. No, maliban na lang kung gagamitin mo yung ipinagbabawal na teknik, no? Yun po yung pag-aasawa ng Pinay. Automatic yan mga kapatid. No, pwede ka nang magmamay-ari ng lupa dito sa Pilipinas. Yun pala, kaya pala dito sila namumuhunan dahil dito kasi pwede silang magpalago ng kanilang mga ari-arian, no? Especially sa mga lupain. Doon sa kanila bawal, no? Kaya pala itong mga Chinese dagsaan dito sa Pilipinas at yung mga probinsya ngayon talaga namang halos sinasakop na nila at may mga sarili na rin talaga silang mga lupa. At sino ang pamahalaan sa China? Walang iba kung hindi ang Partido Komunista. Ayon sa konstitusyon, ipinagbabawal ang kahit sino na magbenta o bumili ng lupa o maglipat ng pag-aari nito.
Sinabi din ng Reserve Bank of Australia noong 2015 na bago dumating ang 1980s, ang pamahalaan sa China ang developer at landlord sa buong bansa. O sila ang nangangasiwa sa lahat ng lupain. Pagdating sa mga bahay, pwedeng bumili at magbenta ng property. Pero noong una, sa mga syudad, yung mga kumpanya ang nagpapabahay sa kanilang mga trabahador. Madalas ay maliliit na kwarto sa pabrika o nagpapatayo ng mga siksikang dormitoryo para sa mga manggagawa. Pero noong dumating ang taong 1988, binago ng State Council ang regulasyon hinggil sa bahay at lupa. Pinahintulutan ng pamahalaan ang pagpapagawa ng mga matatayog na apartments at dito na sumibol ang mga kumpanya sa industriya ng real estate. Pagpasok ng mga taong 1990s, mas dumami ang lumuwas sa syudad upang magtrabaho, habang palago ng palago ang ekonomiya ng bansa. Tuluyang lumakas ang mga sektor at ang pinakamatindi ay ang real estate sa pangunguna ng kumpanyang Evergrande at Country Garden. Milyong-milyong mga taga-probinsya ang patuloy na lumuwas upang hanapin ang kanilang pangarap. Maraming mga negosyante nakakita ng oportunidad na magkapera ng malaki sa pagpapagawa ng mga tirahan. Oo nga naman, kailangan may paglalagian yung mga lilipat mula sa malalayong lugar. Bukod sa Evergrande at Country Garden, sandamuka lang naglabas ang kumpanya habang pinautang ng mga bangko ang mamamayan para makabili ng sarili nilang property. Grabe, no? Ito talaga yung naging kwan siguro ni Villar, ano. Ito talaga yung naging example ni Villar kung bakit real estate din yung pinaka negosyo na tinutukan niya, no. To the point na pati mga lupain ng mga magsasaka natin dito sa Pilipinas binibili na rin niya, no, para pagtayuan ng mga pabahay. At nakita naman natin mga kapatid, no, na si Villar po ang isa sa pinakamayaman or number 1 ngayon, no, na pinakamayamang Pinoy sa ating bansa, at ang negosyo niya ngayon ay itong ang real estate. Yun po talaga yung pinaka main source of income niya, itong pagre-real estate niya. Pero ang lupa ay pagmamayari pa rin ng mga komunista. A new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Dala ng pag-usbong ng mga apartments at pagdami ng mga negosyo, yumaman ang pamahalaan ng China. Yung mga malalaking kumpanya ay nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Yung mga negosyanteng nagpapatayo ng apartments, nagbabayad din ng renta sa lupa. Bukod dyan, kadalasan mga miyembro ng partido ang nakaupo sa matataas na pwesto ng mga kumpanya. Siyempre, hindi na mawawala ang korupsyon at kickback sa munisipyo. Kaya umula ng limpak-limpak na salapi sa gobyerno. Pagdating ni Xi Jinping, nagpatuloy ang pag-asenso ng China at bumaha ng bilyones sa kita ang partido. Hanggang naging pangalawa ang ekonomiya nito sa buong mundo. Magtataka ka na lang talaga, no? Grabe din yung corruption sa kanila, pero yung ekonomiya nila hindi bumabagsak. No. Unlike dito sa Pilipinas, no. Grabe ang corruption pero yung ekonomiya natin nasa grabe din na stage, no. Ibang klase yung sistema talaga ng China, mga kapatid, no. Kahit laganap ang corruption sa kanila, pero yung ekonomiya nila, 'di ba? Pumapangalawa sa pinaka-progresibong bansa, no, sa buong mundo. Ano ang parusa sa China? Ito na. Mga taong 2000, tuloy-tuloy ang pag-asenso ng bansa, kaya't pinayagan ng mga komunista ang mga institusyon na magpautang pa sa mga negosyante upang dumami ang negosyo at parentahan pa ng maraming lupa ang mga real estate para dumami rin ang pinatatayong mga apartments. Base sa kalkulasyon ng The Fortune, noong taong 2017, kumita ang Evergrande ng higit sa $2 bilyong. Tapos sa sumunod na taon, halos 4 na bilyon ang kinita. Sa taong 2019, $5.2 bilyong. At ang Country Garden ayon sa Business Insider,
Noong taong 2018 ay kumita ng halos 7 bilyong dolyares. Mantsakin mo gaano kalaki ang kinita ng mga komunista sa loob ng maraming dekada. Nalunod na sa salapi ang partido salamat sa real estate na may ambag na 20% sa GDP ng bansa. Isang pangarap na sa China lang natutupad hanggang sa dumating ang COVID-19. Diyan na nagsimula ang domino effect kung saan isa-isang nabawalang pinagkakakitaan ng partido. Una, huminto ang pagdagsa ng mga turista sa bansa. Tapos humina ang mga negosyo dahil sa mga mahigpit na lockdowns. Sumunod, sinabi sa South China Morning Post na dahil sa pandemya, halos kalahating milyong kumpanya ang nagsara sa China noong 2020. Alam niyo mga kapatid, yung COVID-19, meron akong nabasa dati niyan way back mga 2022, no? After talaga nung COVID na parang lumuwang na po yung sistema natin dito sa Pilipinas, pero kailangan pa rin ng facial, of course, no? Pinagmumukhang tanga tayo ng mga panahon yun eh. Noong mga time na yun mga kababayan, meron ditong kumalat sa Facebook, no? Sa Facebook na isang video, short clip lang to, na video. Tapos, yun na nga, no? May sinasabi doon. Translate kasi sa Tagalog yun, no? Na ito palang COVID-19 na sinasabi, yung COVID na dumaan, plano daw pala yun talaga ng mga malalaking leaders ng buong bansa, no, sa bawat bansa dito sa buong mundo, no. Plano daw pala yun at tinatawag nila yun na silent purge, no. Yun yung pinaka magandang paraan daw para mabawasan daw ang populasyon sa buong mundo, no. Pero yun ay lang naman, no. Wala namang basihan yun na totoo yun. Pero kung titignan mo kasi mga kapatid, no, yung numbers na namatay na noong COVID-19, no, kung pagsama-samahin mo yung numbers ng mga tao na namatay, no, sa buong mundo dahil sa COVID-19, talaga namang ang laki, no, ang laki ng numbers na yon. At masasabi mong malaki din talaga ang naging kabawasan nun sa populasyon dito sa mundo, no. Yun ang sabi doon sa video na yon, and na-share ko pa nga sa profile ko yon, pero after siguro 3 weeks, no, 3 weeks nawala yung video na yon, pinabura. And siguro para sa akin baka may katotohanan yon, kaya ganun ang nangyari, no? Kaya pinabura yon. Magtataka ka rin kasi, di ba? Magtataka ka rin talaga, no? Kasi kung hindi totoo yun mga kapatid, bakit nangyari ang COVID-19 at ang bilis nitong kumalat, no? Although na ang pinaghihinalaan nun is mga taga-China na doon daw talaga nag-originate yung COVID-19. Pero magtataka ka kung bakit ang bilis kumalat nun, ipa-isa-isa lang naman yung tao, no? Napaka-progressive ng pag-spread ng COVID-19 during sa time na yon, no. Biruin mo sa isang araw nauulat nila ilang libo na agad ang nahahawaan, no. To the point na talagang nagla-lockdown na tayo, no. Hindi lang dito yung nangyari, yung mga lockdown na yan, pati sa ibang bansa mga kaibigan, no. Nangyayari din talaga yung lockdown. So, napaisip din ako nung napanood ko yung video na yon, no. Baka nga naman talaga, no, totoo, no. Para mabawasan yung mabawasan yung populasyon sa mundo dahil overpopulated na nga daw itong mundo mga kapatid, no. Grabe daw yung growth ng population dito sa buong mundo according doon sa isang survey. So siguro yun yung pinaka the best way nila na mabawasan, no, ang populasyon sa buong mundo. Kaya ginawa nila yung ginawa nila yung COVID-19 na yon. Sama sa bumagsak ay ang dalawang pinakamalaking real estate, ang Evergrande at Country Garden. Isa-isang bumagsak ang mga dating nananamasang sektor. Sa Travel Weekly Asia, bumagsak ng 75% ang industriya ng hotel sa China. Taong 2023, sinabi ng Nikkei Asia na bumaba ang bilang ng mga investor sa China na mula sa ibang bansa. Sa katunayan, inulat sa AP News na nag-aalisan sa China yung mga namumuhunang dayuhan. Sa DW, mula taong 2020 ang export ng China ay pinakamahina.
Ganon din sa Financial Review, inulat na bumagsak ang kalakal ng China. Binalita rin ng Business Insider na bumagsak na talaga ang ekonomiya ng bansa dahil sa paghina ng mga paggawan. Totoo na bagsak naman ang ekonomiya ng maraming bansa, pero sa China, sobra sa 1 bilyon ang kakanlungin ng pamahalaan. Grabe, no? Walang duda na maraming nakatagong pera ang Partido Komunista sa mga offshore accounts nito at hindi ito basta-basta maghihirap. Gayunpaman, ang kinatatakot ng partido ay ang pag-aalsa ng taong bayan dahil sa kung magkakaganon, pwede silang mapatalsik sa pwesto. Kaya naman noong 1 taon, nagsulong ng batas ang mga komunista na ipinagbabawal ang pagpuna sa pamahalaan. Binanggit na bawal ang mga pahayag na nakakasakit ng damdamin ng partido. Bagamat mayroong mga nagreklamo sa bagong batas, huli na ang lahat. Desidido ang mga komunista na pagtakpan ang mga masasamang nagaganap sa China ngayon, lalo na ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya at paghihirap ng taong bayan. Iban man ng partido ang mga nagsasalita laban sa kanila. Lalabas at lalabas sa balita ang paghihinagpis ng tao, katulad ng mga nawala ng tahanan, mga nawala ng trabaho at hanap buhay, mga walang pambayad sa renta at yung mga nagbayad pero hindi nakuha yung apartment nila. Dahil sa sobrang dami ng apartments na bakante ngayon sa China na hindi maibenta, kaya nitong ibahay ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas. Mantsakin mo ang domino effect nito sa ekonomiya at sakit sa ulo ng mga mamamayan. Kaya sinabi sa Asia One na ang bilang ng nagpapakamatay sa China ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Marahil isa itong parusa sa pagkagahaman ng kanilang pamahalaan. Anong aral ang mapupulot dito? Napakaganda ng simula, pero sa huli ay plakda. Ito ang nararanasan ngayon ng China dahil sa kagagawan ng pamahalaang komunista. Madaling masilaw sa pera ang gahaman sa salapi. Kahit may piligong malaki, patuloy ito sa pagsungkit. O sadyang wala nang pinapansing iba, may nakikita mang patibong, wala na talagang paki. Hindi na nakontento sa pag-asenso pati kaluluwa ay pinagkanulo. Hanggang ang buong bansa ay naghihinagpis kahit kauri ay natitiis. Ang kanilang pagkaganit ang siyang nagpataw ng parusa sa sarili nilang mga kalahi. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Galing, no? Galing na pagka-narrate ni kapatid na Pinoy Mystery Channel. So yun mga kapatid, hanggang dyan na lang yan. Ngayon, kung gusto nyo makapanood pa mga kaibigan ng mga ganitong klaseng video, no, ang napakagaling ng narration ni kapatid na Pinoy Mystery Channel, ano. Kung gusto nyo po makapanood pa ng mga ganitong content mga kapatid, punta lang kayo sa YouTube channel ni kapatid na Pinoy Mystery Channel, no. Marami kayong mapapanood sa kanyang YouTube channel na mga informative na mga content katulad nito. And yun na nga guys, no. Yun lang talaga din ang isa sa pinagtataka ko dito sa mga taga China, no, na kung saan sana magaya ng Pilipinas, no. Hindi naman sa inaano natin, no. Corrupt yung mga leaders na doon, maraming corrupt na leaders sa kanila, pero progresibo pa rin yung kanilang ekonomiya, no. Kahit sabihin natin may mga nalugi sa kanila, no? May mga nalugi nilang mga negosyo. Pero panigurado ngayon mga kapatid, no? Unti-unti nang nakakabawi 'yan, no? Dahil magagaling sila no? Pero yun mo, ilang bilyon yung kinukurakot nila. Pero di mo makikita sa kanila na gumagamit sila ng mga lumang barko, mga lumang tawag nito, kagamitan na panggera. Samantalang tayo, no, sa West Philippine Sea, yung naka-display sa atin doon, yung Sierra Madre ba yun na kinakalawang na? 'Di ba? Kung ikaw ba naman
Chinese, no? Kung ikaw ba naman Coast Guard ng Chinese, matatakot ka ba? Doon sa, ano ba yan? BRP Sierra Madre ba yun na puro nakalawang? Alam mo yung barko na yun mga kapatid, hindi naman sa minamaliit natin, no? Yung kuan natin, no? Yung mga barko natin. Yung barko kasi na yun mga kababayan, ano? Kulang na lang dalhan mo ng maliliit na bangka doon, no? Para ipa-scrap. Automatic tunaw na agad 'yun. Mabilis lang po kasi i-dismantle yung mga kababayan, no? Pwede mo nang ipa-scrap talaga 'yun, eh. Pero itong China, corrupt yung mga leaders nila pero ang gaganda ng gamit. May mga nuclear missile pa sila, no? Kasi kahit corrupt sila mga kapatid, priority pa rin kasi nila yung security ng kanilang bansa, no? Yun po yung kagandahan sa kanila, no? Hindi naman nawawala ang corruption kahit sa ang bansa ka. Talagang may corruption. Noon pa yan, no? Wala pang sibilisasyon, may corrupt na talaga, no? Yung tipong mga ginto pa lang ang ginagamit na currency noon, meron na talagang mga corrupt, hindi na nawala yan, no? Depende na lang talaga yan sa mga leader ng mga bansa, no? Kung sa kabila ng pangungurakot mo, gagawa ka pa rin ng mga magagandang bagay para sa seguridad ng bansa mo. Tulad nitong China, di ba? Grabe yung corruption nila, pero yung ekonomiya nila, okay pa rin naman, no? Yung kuha nila, yung tawag nito, yung mga kagamitan talaga mga kapatid, na panggera, no? Grabe, dami. Sundalo nila kung tudo sa armas. Samantalan tayo dito, bawat hearing may maririnig ka, ilang bilyon yung mga ninakaw, no? Mga kinurakot nila. Tapos ilan lang yung na-invest na mga kagamitan natin na panggera. Ang masakla pa doon, namimili lang tayo. No? Namimili lang tayo ng mga eroplano, no? Helicopter. Ultimo nga yung LRT tsaka MRT natin, no? Pinapagawa lang natin sa ibang bansa. Yung meron pa nga dati yung sabi doon na yung LRT ba 'yan o MRT? Parang kuha na daw 'yan, second hand na binili sa galing Japan ba 'yan? Tapos ni-repaint lang, 'di ba? Tapos mababalitaan mo ang laki ng mga nakukulimbat ng ating mga opisyal sa ating kaba ng bayan, no? Iba pa rin talaga, no? Sa tingin ko sa mentalidad talaga 'yan ng isang leader, no? Kung ikaw ay kurakot na at wala ka pang isip, no? Wala ka pang malasakit sa bansa mo, abay, certified na pure na trapo ka na talaga, no? Pinakawalang kwentang leader ka na. Dapat yung corruption kasi mga kapatid, hindi na kasi ako naniniwala matatanggal yan, eh, no? Pero sana sa ating mga leaders, no, mangurakot man kayo, isipin nyo rin sana minsan yung para sa seguridad ng ating bansa. Para nang sa ganun, agrabyaduhin tayo, hindi tayo magmumukhang tanga. No? Sa ibang bansa kasi, grabe sila, no? High-end yung mga gamit, samantalang tayo, ini-sprayhan nga lang tayo ng tubig, ng mga Chinese, eh. Tsaka yung BRP dyan, yung barko dyan, BRP Sierra Madre yung pangalan ng barko na yun. Dapat tanggalin na yan dyan, eh. Nagmumukhang katawa-tawa tayo tuloy sa mga taga-China. Yung mga hinahatiran, yun yung barko na hinahatiran nila ng ayuda. No. Yun yung nilagay nila doon sa may bandang West Philippine Sea. Tapos tuwing may naghahatid ng ayuda doon, binobomba lang ng mga inchik ng water cannon. Paano nga ba naman tayo rerespetuhin yan kung ganun naman yung pinapakita natin doon, no? Mag-display kayo ng dyan, ng mga malalaking barko, yung mga maayos na barko, di ba matatakot yan, no? Hindi basta-basta yan mga haras. Pero kung yung nakikita nila doon, mga maliliit na bangka, yung mga kahoy na bangka, tapos mga yung barko natin doon na naka-display na sobrang kapal na ng kalawang, tipong dalhan mo lang talaga ng siguro mga 20 maliliit na 20 maliliit na mga bangka. Pwede mo nang unti-untiin, kasya na doon, yung mga scrap doon, sa barko na yun,
No? Kaya yung mga Chinese, mga kapatid, walang respeto sa atin. Paano? Ikaw ba naman, didisplayhan mo sila, gaganda ng mga barko nila, ng mga Coast Guard nila ng mga barko, tapos tatapatan lang natin ng dikalawang na panahon pa ng hapon na barko, no? Anyway guys, nandito na lang yung vlog natin, ano? Kung nagustuhan niyo po ating content yan, mag-subscribe po guys sa ating YouTube channel. And of course, mga kapatid, huwag niyo kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ni kapatid na Pinoy Mystery Channel. Hanggang dito na lang. Adios.